I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation and issue the warrant of arrest against President Duterte. Upang mag-issue na ng warrant of arrest laban ho kay Digong at siyempre sa iba pa niyang mga kasangkot. Maglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kaugnay ng umani extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito na, sa wakas, ilalabas na ang warrant of arrest galing ho sa ICC laban kay dating Presidente Digong at iba pa niyang mga kasangkot. Nako, ay matagal-tagal na rin itong hinihintay ho. At ito na po ang hinihintay ng taong bayan na paglabas ng warrant of arrest galing ho sa ICC na ito ho ay sisilbi dito kay Digong, kay Bato at iba pa niyang mga kasangkot dito sa usapin na peke na war on drugs. Nako ho. Kaya naman pala mga kaibigan, itong si Digong ay biglang bumaliktad at nagbait-baitan dito ho sa ating kagalang-galang kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga batikos niya noon ay binawi at kumampi kaya sa ating Pangulo Bongbong Marcos. Ito pala ay mayroong naaamoy na lalabas ang warrant of arrest sa kanya. Ay paano na ito, Digong? Sige, magmakaawa ka. Lahat ng sinabi mo noon ay baliktarin mo din. Kasi ang binaliktad lang po ni Digong ay itong hindi daw bangag. At wala sa listahan ng narkoles si Pangulong Bongbong Marcos na pinagsisigawan niya noon na bangag. Yan po pala ang isa rin sa mga dahilan kaya halos magmakaawa siya sa pagbaliktad. Pinupuri ang ating Pangulong Bongbong Marcos kabaliktaran noon dahil lalabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Ay pupusasan ho ito, mga mahal kong taga-subaybay. Eto mga kaibigan, inaanyayan ko po kayo na panoorin, unawain, tapusin po ang video na ito nang lubos po nating maunawaan kapag mayroon po kayong pagkakataon. Ito po, wag na nating patagalin. Talagang kaya pala kabado na to eh. Shout out po sa lahat. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Paano yan, Digong? Ikaw ang unang-una sa Asian na ika nga po'y bibit-bitin ng ICC. Maliwanag po mga kaibigan, ito po nagsasalita na si Atty. Colmenares, hindi po yan nagpapakalat ng anumang fake news. May access po yan sa kung ano ang mga latest updates sa ICC dahil yan po ay may abogado ng mga biktima. Tumatayo rin ng abogado, nangangalaga sa mga biktima. Kaya dito pong kanyang mga sinasabi na iti-terminate na ang investigasyon as soon as possible. Ngayong bago matapos ang taon upang mag-issue na ng warrant of arrest laban ho kay Digong at siyempre sa iba pa niyang mga kasangkot. Bato, paano na yan? Hindi mo na makikita ang gusto mong makita. Mamimiss niya yung mga ito si Bato eh. Yung kalokohan. Ito pa. Kung matapos ang taon, posibleng maglabas na ng arrest warrant ang International. Ulitin ko po sandali ito na. Ito. Asian to be tried in the ICC.
Bago matapos ang taon, posibleng maglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang paniniwala ni Attorney Nery Colmenares, isang human rights lawyer at chairperson ng progressive group na Bayan Muna. Mga kaibigan, marami ang magtatanong. At gusto ko lang pong ipaliwanag na sana po ay maunawaan nyo. Tayo po ay hindi nagpapakalat ng anumang fake news. Kung sinasabi mo natin noon pa na lalabas ang warrant of arrest ngayon taong ito at anong mga nakaraang buwan. Nagbago ang posisyon ng ICC. Kaya medyo na delay ang paglabas ng warrant of arrest. Yan po ang nakuha nating na mga impormasyon. Data po at sa puntong ito and relation. Kaya medyo na late, bumagal dahil mayroon pa pong kaukulan na malaking tulong, karagdagan na matitibay na ebidensya. Alam kong sulit na ho ang kaso para maging sulit pa. Itong katulad po niyang Quadcom Committee. Ginamit ho na ebidensya, inintay pa ho. Na ika nga po ay ang mga hearing. At ito pang last sa Senado ho. Ginamit din ho ng mga ebidensya ng ICC. Ay nanonood ang ICC. Mga kaibigan. Digong. So mga kaibigan, sabi ko po yan kasi ini-explain ko ho na yan po ang isa sa mga dahilan na bumagal, na late ang pag-usad ng warrant of arrest para ilabas. Kaya dito sa huli na naganap sa Senado ay ayon po dito sa kay Attorney Colmenares ay iti-terminate na ang anumang pag-gather ng anumang ebidensya laban dito kay dating Presidente Digong dahil kompleto na Quadcom Committee, Senate hearing na naganap, nangalap sila ng mga ebidensya. Kaya datapwat pagkatapos po lahat niyan ay iti-terminate na at maglalabas na ng warrant of arrest bago matapos ang taong ito. Ay ilang buwan na lang ho, approximately 2 months. Mamimili po tayo, November or either December. Ayon po dito kay Attorney Colmenares. Ito pa ho. Kapag nangyari ito, ang dating Pangulong Duterte anya ang magiging kauna-unahang Asian na sasailalim sa isang pagdinig sa ICC. Sa testimonya ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado noong October 28, sinabi nitong inutusan umano niya ang mga pulis na udyukan ng mga sospek na manlaban sa operasyon. Ang pahayag na ito, mas pinalalakas pa umano ang kaso laban sa kanya sa ICC. Kaya naman umaasa ang mga abogado gayon din ang mga kaanak ng EJK victims na makikipagtulungan na sa ICC ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa kanila, mahirap makamit ang hustisya sa Pilipinas unsod ng umiiral na justice. Bagamat tahimik ngayon ang ating Pangulo, muli kong inuulit, pag nandiyan na ang actual na warrant of arrest, dahil walang huwang pamimilian. Sige! Kunin nyo yan. Arestuhin si Digong. Or yung isa pa, mga kaibigan, bibitinin ko ulit kayo. Complete details so niya. Gusto ko yung bibigay po ako sa inyo ng anumang pagtatalakay ay meron po tayong batayan na pinapakita. Kaya ipapakita ko po lahat yan sa susunod nating mga vlog. Dito muna tayo. Bigyan lang natin ng highlight. Itong warrant of arrest. Ito. Step. We still encourage President Marcos na una to cooperate with the ICC fully and second, of course, to return to the ICC. But the shift in policy is already a major departure from their previous stance. Sa dami na hinawakan ng NUPL-NCR na cases, isa lang yung umasa sa ombudsman, isa lang yung conviction dun sa Caloocan case. So ito yung tinitignan nating parameters or barometer ng accountability, yung effectiveness ng domestic accountability. Kasi po, wala po kaming kalaban-laban. Yun po ang hamon din namin sa panahon at sa panunungkulan nito ni Marcos na sabi nga namin Tama, wala akong kalaban-laban ng mga biktima. Hanggang ngayon may mga hearing,
na nagaganap sa Senado. Ay sa ating pagsusuri ho, hindi man tayo nagmamarunong, ay mahirap asahan ho. Kaya tantanging pag-asa ho natin ay ICC. Ako hindi ho maasa diyan hiringo sa Senado na may mapaparusahan. Mga kaibigan, may maparusahan man. Ay hindi ko alam kung anong mangyayari sa hearing na yun. Pinatawag si Digong. Ay nagwawala pa sa Senado, bastos, na hindi kayang pigilan ang kabastusan. Naghahamon, nasampahan siya ng kaso. Ay walang kaukulan na sagot na maganda tayong maririnig sa mga nag-iimbestiga. Kung ito nga ba ay sasampahan, mahirap umasa na walang aasahan. But dito sa ICC, kahit ganong katagal ang paglabas ng warrant of arrest, ay mayroon po tayong aasahan. Sa Pilipinas mayroon po ba tayong aasahan na lumabas ang warrant of arrest labang kay Digong para makulong? Wala ho. Sa ICC magbibilang na lang po tayo ng ilang buwan, ay lalabas ho ang warrant of arrest. But kahit matagal ho, ay mayroon po tayong inaasahan. Yan ho ang kagandahan. Papasukin ng ICC at isuko na ito si Duterte. Samantala, sa tweet naman ni dating Senador Sonny Trillanes na i-transmit na umano sa ICC ang transcript ng pagdinig ng Senado sa anti-drug war. Maging ang transcripts din umano ng mga nakalipas na hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng EJ case. Lahat umano ito magagamit sa ICC trial. Itinanggi naman maliwanag po mga kaibigan, usapin po ng magagamit ang mga investigasyon ng Senado at Quadcom na i-transmit na ho sa ICC. Kaya tayo po naging mabagal din at hinintay pa ho ang mga kaukulang matitibay na ebidensya po mga kaibigan, karagdagan na matitibay na ebidensya. So maliwanag po dito mga kaibigan na malapit na ho. Huwag po kayong mainit. Alam kong sasabihin nyo na naman na hindi naman nilalabas. Ipinaliwanag ko na po sa inyo kung ano ang mga dahilan kung bakit na-late ang paglabas ng warrant of arrest, but lalabas na ho. Yan po ang maganda. May inaasahan po tayo. Okay, alright. Medyo kinulang na po tayo sa oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Please subscribe my YouTube channel. Please support my new account YouTube channel. I-click lang po. Nandiyan po sa ika nga po comment section. Yan po ay bago kong YouTube channel second account. Bye-bye. Palapakan.